Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mahilig ba kayong magkape? Aba, sa Quezon City, matatagpuan ang Puzzle Cafe. Kape na may social responsibility. Kakaibang cafe naman ang tampok natin ngayong araw na ito dahil ang adhikain ng cafe na ito makatulong sa mga taong may special needs. Kung paano ito naitatag, heto po, panoorin natin. Mapalad kung ituring ni Nanay Evelyn ang kanyang 25 anyos na anak na si Clarice sa pagkakaroon nito ng trabaho. To be a regular employee here, so that's parang sabi ko blessing kasi nga I didn't expect it. Hindi kasi kagaya ng ibang pangkaraniwang naghahanap buhay. Si Clarice ay isang PWA. Kabilang ang mga PWA o Persons with Autism sa kalagayan ng mga kababayan nating may special needs. Ayon sa World Health Organization, tinatayang isa sa bawat 160 bata sa buong mundo ang may ganitong kondisyon. Humigit kumulang na 1 milyon sa kanila ay mga batang Pilipino. Pero hindi lahat sa kanila ay nabibigyan ng pagkakataon katulad ni Clarice. Kadalasan nabubuli sila dahil meron silang pangangailangan na hindi pangkaraniwan. Hindi naman tama na hayaan na lang natin silang mabuli kasi special sila. Ang point nga ay special sila. Therefore, yung response natin dapat special din, di ba? Kaya naman, upang harapin ang hamon na ito, binuksan ng pamilya Canoy ang Puzzle Cafe sa Libis, Quezon City. It was because of my brother, si Jose. He's 22 years old and he was diagnosed with autism at the age of 4. We wanted to make it his cafe and naisip niya yung name na Puzzle Cafe or Puzzle dahil isa to sa favorite activities niya, which is completing puzzles. Sa unang tingin, aakalain mong isa ang Puzzle Cafe sa mga pangkaraniwang restaurant sa Metro Manila. Makulay, maaliwalas, at sumasabay sa nauusong pang-millennial na trend ang disenyo. Pero ang Puzzle Cafe may natatangi palang sikreto. May mga kilala akong may special needs na nakakapagtrabaho na ngayon at yung mga trabaho nila pangkaraniwan din. Karamihan kasi ng mga empleyado at staff sa Puzzle Cafe, gaya ni Clarice, ay may special needs. Actually, it's not just autism, it's other special needs as well. There's a service area wherein sila yung humaharap sa customers sa paghahatid ng pagkain or pag-serve ng water, pagtanggal ng maduming plates. Sila yung in charge of making sure that the windows are always clean. Pag umalis yung customers, sila yung magbabas ng tables and maglilinis ng tables. Kung tatanungin ang pamilya Canoy kung bakit nila binuksan ang pinto ng Puzzle Cafe para sa mga empleyadong may special needs, I think sila talaga yung pinaka hindi na pagtutuunan ng pansin. Hindi pa ganun ka-open yung companies and businesses to hiring them. So we took it upon ourselves to open the kind of business that would potentially help them become more employable. Kapag sinabi mo naman kasing may special needs sila, hindi mo sinasabi na others sila. Bakit natin ipagkakait yung trabaho kung kaya naman nilang gawin at happy pa sila in the process? It was rewarding na we found out this place na talagang eksakto sa kailangan ng daughter ko. Something na she will feel belonged. Talagang thank you to Puzzle. Bukod kasi sa trabaho, nabigyan ng Puzzle Cafe ang mga empleyado nito ng bagong pag-asa sa buhay. Napatunayan nila na hindi hadlang ang kapansanan upang maging produktibo at higit na kapaki-pakinabang sa ating lipunan.
Ako, I was struck dun sa sa note ng shop ng Sa Puzzle Cafe. Nakita nila doon. Very meaningful po yung word na yon, yung salita. Different is beautiful. Maganda yon. Kapag pumasok ka doon, isipin mo, behave behave. Ako tuwan-tuwa ako kay Isabel diba? Canoy, no? Isabella Canoy, yung may-ari nga nitong Puzzle Cafe, kasi binibigyan niya ng tsansa na magkaroon ng trabaho ang mga people with autism. Talaga pong kapugay-pugay po yan. Pagpatuloy niyo po. Yung mga ganito pong individual, sila yung mga masisipag. Ay, oo. Subukan nyo sila, i-hire. Hindi ho sila magpapabayad. Hindi. May sweldo rin ba ito? Pero, may sweldo rin sila.